Mga kapaglaom ania na osab mga pangutana. Are you enslaved of something you know you must let go? Or do you find yourself powerless to get rid of such bondage? Join us as we find the key to freedom here on Let's Pray Pilipinas live in Happy day everyone and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise the Lord for the gifts of life and the blessing of a new day. This is another day to be blessed and be a blessing to people. Good morning, Pastor. Yes, good morning kapaglaom Giselle. Good morning sa tanan natong mga viewers. Mayong buntag kaninyo tanan. It is a blessing mga kapaglaom nga amo kamo nga makauban sa pagampo, sa pagkat-on, sa pulong, sa paglaom ni ining sayo sa kabuntagon nining adlaw nga Huwebes. Here in Let's Pray Pilipinas mga kapaglaom, you don't have to pray alone. As we begin, may I invite you to join me and kapaglaom Giselle in our prayer. Magaampo sa ta. Father in heaven, we thank you so much for this beautiful morning. Thank you, Lord, for the good night rest. Thank you for preserving our lives until this moment. Yes, Lord, we are praying for our program this morning that all of us will be blessed as we unite ourselves together in praying for the different concerns of our brothers and sisters in Christ. Thank you for the assurance that you will be with us. In the loving name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you for the prayer kapaglaom, Pastor. And mga kapaglaom, of course, live kita karong adlaw din hiya sa atong studio nga nahimutang sa Central Philippine Union Conference ug among gipaabot ang among matahom nga pagpanimbayat dinha kaninyo mga kapaglaom, mga prayer warriors, mga prayer partners sa lain-lain nga lugar. Daghang salamat sa inyong pagkiguban kanamo karong adlaw. And kung kamo naglantaw sa inyong GSAT Channel 37, maayong adlaw mga kapaglaom. And of course, kung kamo naglantaw sa inyong Facebook via FB Live sa to ang program karong adlaw, just comment down sa inyong mga prayer requests o praise reports sa to ang comment section. Mga kapaglaom, abli na ang ato ang hotline numbers. You can call us, you can text, and any means mga kapaglaom nga mahimong mapadala ninyo ang inyong mga prayer requests and praise reports. We are so happy to pray with you today. And speaking of prayer kapaglaom, Pastor, we will now proceed sa ato ang first batch mga kapaglaom sa tua nga prayer request. Ani ay nagpadala gikan sa atong sender 4046 mga kapaglaom. Nagpa-appeal siya pag-ampo alang sa iyang mother nga si Evelyn Palad. Kapaglaom, Pastor, doon na siya maabalatian nga breast cancer o under operation siya. So let us pray nga mag-successful ang maong operation mga kapaglaom. And of course, doon na po a prayer request gikan sa itong sender 5799. Yahang yun na paapil sa paampo si Jaycel Apatan nga unta maayo na po siya sa iyahang mga sakit karon. Another prayer request mga kapaglaom sa itong sender 4500 si kapaglaom Alice Merced from Ormoc. Iyaha nga prayer request alang kang Lera Romero. Nga mo take siya og exam. Tingali board exam ni kapaglaom, Pastor karong umalabot nga August. So we will pray because this month na kapaglaom, Pastor, and grabe ang iyaha nga preparation. And we will pray for you kapaglaom Lera. Another prayer request gikan sa tong kapaglaom Heidi de la Cruz from Iloilo City. Iyaha nga prayer request ang safety sa iyang daughter nga si Don de la Cruz nga naa karon sa Maldives and kang Kenny nga naa sa Saudi unta safe sila sa COVID labi na gid sa tibuok nila nga family. So we will pray for de la Cruz family mga kapaglaom. And today we will also pray for Sam de la Rosa from Leyte. Iya nga prayer request alang kang Marjorie
Pulda sa Taiwan kapag laong pastor nga unta mawala na iyahang mga sakit-sakit sa likod, naapod sa iyahang binti kapag laong pastor. And also, kang kapaglaom Samuel de la Rosa Sr. Mga kapaglaom, let us pray nga unta makabalik na sa Oglakaw gikan na disgrasya sa motor, no? So we will pray for them today, mga kapaglaom. Yes. Another, gikan kang Cristeria Luzano Gamao. Iyaha nga prayer request nga unta iyaha nga neuro interview mag-successful. So we will pray for you, Sister or kapaglaom Christy Rhea. So let us pray. Mga kapaglaom, amo ka mong ginibitahan. You can pause for a moment and you can close your eyes as Pastor Quinto will pray with us. Magaampo kita. Gaman nga Diyos nining kabuntagon, salamat nining oportunidad nga kami makahiusa sa among tagsa-tagsa kaugalingon sa among makaigsuunan, nga doon na sila'y mga importante kayo nga mga hangyo diya sa imong trono sa grasya. Yes. Among ginaampo Ginoo si Evelyn Palad sa iyang kahimtang, sa iyang balatian nga breast cancer. Ikaw ang nasayod sa iyang sitwasyon. Ginoo, imo siyang panalanginan nga maayo kini nga balatian o ang mga plano alang sa operation niini mahimong successful o pinagi sa imong giya, mahimo siyang malampuson sa ihang panlawas. Amo usab ginaampo si Jaisel Apatan nga ikaw magaayo sa ihang sakit Ginoo karon nga hinaot bisag unsa nga gipangbati sa iyang panlawas. Ikaw magatandog sa imong maayong kamot kay ikaw ang Dios nga dakong mananambal aron nga mabalik ang iyang kahimsog sa panlawas. Amo usab ginaampo si Lira Romero. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang plano, labi na ang iyang pagtake sa umalabot nga exam karong bulan. Ikaw Ginoo maghatag kaniyag langit nung kaalam. Yes. Kay ikaw ang tuburan sa langit nun nga kaalam, aron nga iyang mahinumduman ang mga butang nga iyang natun-an sa iyang pagpangandam, Yes. o mahimong malampuson o makapasar siya sa maong eksaminasyon. O Diyos, amo usab ginaampo si Don de la Cruz. Yes. Kauban man ni Kenny dito sa Saudi. Ang tibok nilang panimalay, protection ni Ginoo, Yes. o ikaw amping sa ilang kinabuhi nga malikay labi na ni ining COVID virus. Yes. Hinaot o Diyos nga silang pamilya mahiusa ilalom sa imong pagbantay, sa imong pag-amping o sa imong pagpanalangin. Amo usab ginadala sa pag-ampo ang kahimtang Ginoo ni Marjorie Bulda. Ikaw nasayod nga sa iyang balatian mawala unta kining mga sakit sa iyang likod, sa iyang tiil, kauban man ni Samuel de la Rosa. Yes. Nga unta Ginoo magadali ang iyang pag-recover sa iyang pagkadisgrasya sa motor, ang iyang pagka-aksidente, mahimong panalangin sa iyang kinabuhi, makabalik na siya Ginoo sa paglakaw o magalig-on ang iyang pagpangalaga diya kanimo. Amo usab ginaampo si Cristeria Lozano Gamao sa iyang hangyo Ginoo sa iyang neuro interview nga hinaot kini malampuson. Sa among kaugalingon wala kami mahimo niining imong mga anak Ginoo nagadangop diha kanimo sa imong trono sa grasya, kay imo kami nga mga hinigugmang mga anak nini nga kalibutan. Among ginalauman nga madawat namo kini among paghangyo sumala sa imong kabubuton sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom, Pastor. And mga kapaglaom, once again, kung wala pa ninyo na-send inyong mga prayer requests o praise reports. And if you wish makapaglaom nga dili lang nato ampuan live on air, just state confidential sa inyong mga prayer request and we will pray off air mga kapaglaom. Now we will proceed sa ato ang discussion today kapaglaom, Pastor. Yes. Another very interesting, another very timely topic nga atong pagaisgutan mga kapaglaom. Hinaot nga andam na mo ang ato ang pagaisgutan, key to freedom. Ang atong quote of the day nagaingon, therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. That's Amen. found in John 8:36, mga kapaglaom. Very powerful text nga atong mabasa sa Biblia. Nga, if the Son is free, then we have also the freedom, kapaglaom, Pastor. Now, Yes. speaking of freedom, dunay duha ka ang kaning captive nga, I don't know, imo habaning nabalitaan kapag Pastor, kaning captive nga beluga whales. Wales, yes.
kasagaran ako makita yun sa social media kaning mga beluga whales. They are attracting people, very friendly nga mga whales. And kung inyo haning na familiar mo ani nga mga whales mga kapaglaom, very huge kapag laom pastor. Dako jud kay siya, very friendly sa mga tao, and nindot pod kay siya kay ma-attract ka because white iyaha nga kuan, color. yang color. And naay na captive or naay ang kasagaran kini mga beluga, very kuan ni sila kanang talagsaon na lang kay ni sila makita kapag laom pastor. Now nakita ni sila dito as somewhere in a Shangfeng Ocean World tungod kay naga-perform sa mga audience. So ga-entertain na sila. Ga-entertain, nagapalipay sa mga tao. Na nakita sila dayon na ilahang na hisgutan o ilahang na desisyonan nga ibalik sila kung asa sila nahimutan gyud. They have been relocated to a new sea sanctuary somewhere in Iceland, mga kapaglaom. Yung pangalan sa duha ka beluga whales is si Little Gray and Little White. Very beautiful name. I-spend sila kapaglaom pastor of 7 years. Imagine performing, entertaining people, and now nabalik na sila sa ilahang So place. dito ra sila sa aquarium. Yes. So limited space. Yes. Unya dili sila makasuroy jud maayo, makalangoy-langoy maayo. So ang ilang trabaho is entertainment. Na yung pagbalik nila dito kapag laang pastor, gibalik sila sa ilahang kaning sa ocean. Sa ocean, yes. Makita gid nila nga nalipay gyud. So lipay guro sa excited tingali sila. Excited ka ayo perti kalipay tungod So kay freedom nila. Alam Yes. kanila that is already freedom. Yes. So even in animals kapag laong pastor, doon na po sila ipagbati dahil nga murag nakulong sila, they are enslaved, they are imprisoned. And also, same as to us, mga kapaglaom, no? Nag-start ang ECQ kapag laong pastor, katong mga mga kasagaran natong ginabuhat, dili na nato mabuhat, like traveling, no? Like vacation sa ato ang lain-lain nga mga lugar, mga family. So makonek nato sa ato karon ang Yes. experience sa duha ka whales no mga kapaglaom nga for how many years ga-perform sila, naa sila na isolate sa aquarium. So sama sad sa ato karon ba nga sitwasyon nga Yes. na pang-isolate kita, and we have these different restrictions nga level for how many months ECQ. Yes. No, and that is very strict nga balaod nga dili ta pagawson. Unya pag abot sa GCQ, ang mga tao excited na nga mugawas. Now, personally bisan sa ato gani nga kaugalingon, Yes. nga kung mapriso ka unya murag wala kay freedom, di ka kagawas, diha ra jud ka, na isolate ka. Labi na no ako mong sultihan mga kapaglaom nga nagatan-aw karon. Labi nang atong mga bata and atong mga senior citizen. Unsa kahailang bation Yes. no sa atong panahon. So I think they need freedom. Yes. No nga makasuroy-suroy, makagawas ang mga kabataan. Diha ra magdula-dula sa compound, diha ra jud sa atubangan sa balay magdula-dula. So luoy kaayo nga mga tao nga walay freedom. So this is also connected sa ato nga pag-study karon kapag laom Giselle. Yes. Now, if we will connect this to our spirituality kapag laong pastor, there is a kind of a bondage, kaning ginatawag nga imprisonment, kaning slavery. These are terms nga makahatag ka na tog idea nga tuod kanang sa ako ang spirituhanon nga pagkinabuhi. I feel somewhere sa akong kinabuhi nga murag na enslave ko, murag na isolate ang ako ang kinabuhi, in which everyone must freed from. So Yes. all we need, I think all we desire is freedom gud kapag laong Yes. pastor, kanang free to do what we want to Yes, do. kung ato nang pamalandungan kapag laom Giselle no, dunay mga activities sa atong kinabuhi nga murag di nato mabayaan. Yes, And that that's is what we are talking about here. Nga bondage, you are slave. Kay according din sa balaang kasulatan nga labinag sa mga sala nga atong ginapanghimo. Yes. We are compared to be like slave in sin in John chapter 8 verse 34. Yes. Unya kung magpadayon na siyang sala nimo, example addiction, slave ka na diha. No, wala kay kagawasan, kay dili nimo makontrol, dunay urge nga kanunay nimo nagbalik-balikan. Og gawas addiction uban pang mga sala gitawag nato nga mga darling sins mga kapaglaom. That's right. Now kinsa may slave in sin? Katong mga nagakasala, katong nagabalik-balik og himo sa pagpakasala. And the Bible is telling us in Romans chapter 3 verse 23 that all
have sinned. All have sinned. So, mga higala, in one way or another, ikaw ug ako, doon na tayo gitawag nga mga eksperyensya that we are slave in sin. Yes. We are in bondage of sin, and we need freedom. We need freedom. Yes. Now, kapag laang pastor, in these last days, now we believe na naalam kita sa kinatapusan ng mga adlaw sa ato ang kinabuhi. So, what does the Bible say about things that may enslave people with? In the last days, kapag laang pastor, yes. sa mantong mga binuhatan yung makapa-enslave sa tao. Now, talking about sin, no? Yes. Talking about sin. Karong panahon na doon na jud tay nagkalain-lain nga mga supak sa balaod sa Ginoo nga ginapanghimo sa mga tao. Yes. And if we'll talk about in the last days, the Bible is telling us specifically in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Yes. Na diha ang nagkalain nga mga kinaiya nga kung atong tan-awon, that is already happening around us. No, kanang True. may gugmaon sa kaugalingon, Yes. kanang dili Diyos nun, Yes. unsa pa na hambugiro, Lovers of money. o lovers of money. Actually, kung ato nang tagsa-tagsaon mga kapaglaom, kanang mga kinaiya, makita jud nato sa atong palibot, makita nato sa atong silingan, kini nga mga kinaiya nga mga pagpakasala kapaglaom Giselle, Yes. naa sa silingan, naa sa atong mga kauban sa siguro sa trabaho, Panimalay. nasa sulod sa panimalay. Yes, sa mga bata wala na higugma, wala respeto Even sa ilang ginikanan. iglesia kapag ang pastor, no? Yes, Simbahan. even sa iglesia. Not exempted. Og I would like to tell you this kapag laom Giselle og sa Yes. atong mga viewers karon. Bisan baya sa atong tagsa-tagsa kaugalingon. No, we might be the fulfillment of this verse nga sa katapusang panahon mao kini ang mga dili maayong mga kinaiya. Yes. And kung atong i-evaluate atong kaugalingon mga kapaglaom, basin baya no naata ni ining mga kinaiya, and we are also in bondage of sin. Upon reading this verse kapag laong pastor, 2 Timothy 3, 1 to 5, please also read them yourselves, Yes. mga kapaglaom to. Daghan kay diri ang mga points, mga types of butang nato mga types of sin in the last days nga very sad kung imong pamalandungan kapag laong pastor, bisag basin na basin mong kagalingon or basin ikaw ba ang i-point out ani nga mga verse, but ang pangutana mga kapaglaom, what is our hope then? Upon reading this verse, murag walay paglaom kapag laom pastor. Apan naa di ay mga kapaglaom. Where can we find freedom kapag laom pastor, and how can we be freed from all the snares of the enemy? Yes, that's true. And that is the focus of this Yes. discussion this morning, mga Yes. kapaglaw. Kamu nga nagatanaw diha sa inyong panimalay, sa inyong kwarto, try to think about these things. No, kining 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. Ako mong i-challenge, basahin imong bala ang kasulatan kapaglaom. Unya kwintaha kana pila na ka kinaiya. No, sa akong kwinta personally, ako jud nagikwinta kanang mga kinaiya kay Yes. I want to evaluate myself, Yes. basig na ako na ani Yes. 19. No? 19 ka na kabuok nga mga kinaiya diha in 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 5. So the question is, if we are already in bondage on this kind of characteristics, of this kind of sin, unsa ang atong himuon? And that is a very good question Yes. kapag laom Giselle. Sa ato mga kapaglaom, nagaingon ang balaang kasulatan in John chapter 8 verse 32, the truth will set you free, or you will make you free. So, now, ang ato ra day himuon kapag laom pastor, we must know the truth. Yes. And what is the truth kapag laom pastor? Nagaingon ang balaang kasulatan, no, talking about the truth, ingon diha sa John chapter 14 verse 6, mga kapaglaom, ingon diha, I am the way, the truth, and the life. So kinsa kada nag-ingon nga I am the way? Jesus. Mao na kana si Jesus. Yes. So gusto namo ipaambit, no, sa tanan nato mga viewers, kung unsa man ang inyong pagka-ulipon, unsa man ang klase kasala, whatever sins you have right now, nga dili nimo bayaan that you are enslaved or in bondage in this kind of sin, the answer for freedom is no other than Jesus, Jesus no? Si Ginoong Hesus na Dios. Wow, daghang salamat kapaglaom pastor for that thought, no? And thank you so much mga kapaglaom for joining our discussion. I believe na amoy mga insights pud inyo ha, and some of you nagapost sa ato ang sa atong comment section. Ato nang balikan taud-taud mga kapaglaom. We will proceed sa ato nga second batch of a prayer request. We have a promise in the Bible atong timan-an mga kapaglaom. 1 John 5 verse 14 nagaingon, now this is the confidence that we have in Him, that if we have
confidence in Christ, mga kapaglaom. Now, we will, if we ask anything according to His will, now He will hear us. Praise God for that promise in the Bible. We have prayer request kapaglaom, Pastor. Annalisa Luna Caro from Riyadh. Iyang ginapaapil sa paampo kapaglaom, Pastor. Ang tanan nga OFW and ilaha nga mga family members po din watching from Riyadh. Saudi Arabia. No? Sa Riyadh, Saudi Arabia, amo mong ginagreet diha ang mga watchers nato karon, and gusto na ko i-mention ang Ginalon family. No? Ginalon family, Sir Sana and Dante. Mayong buntag sa inyo ha diha, hinaot nga proteksyonan kamo sa Ginoo mga taga Saudi Arabia nato nga mga higala. Thank you so much, no, mga kapaglaom. And another prayer request ikan kang Brother Abner Munding, kapaglaom, Pastor. Nagpapi siya pag-ampo in town sa iya nga asawa, nga si Sister Susan Munding. Mga kapaglaom, let us pray nga unta maayo na siya sa iya nga sakit, kapaglaom, Pastor. Doon na siya samad, no, sa iya nga likod. Nagasakit kini kapaglaom, Pastor, nagangulngol siguro og dili siya makatulog, maglisod siya katulog, mga kapaglaom, maglisod pud siya og ginhawa. So kung ato ma-imagine iya nga sitwasyon karon kapaglaom, Pastor, pertig yung lisudan, no? And dugay-dugay na pud daw niya ni ginaantos, ingon pud ang doktor, 6 months iya nga or up to 1 year nga maayo pa daw kini. So let us pray. Nagahangyo gayod si kapaglaom Abner sa iya nga healing alang sa iyang asawa nga si Sister Susan. So let us pray for them, mga kapaglaom. And another prayer request pud kapaglaom, Pastor, wala ni sa ato ang lista aside sa ato nga FB, no, sa FB live nga mga prayer request. One of family members of Salpid kapaglaom, Pastor, ay nalimot ko sa iyang exact nga name. Nagpapi siya pag-ampo because today na-confine siya sa Adventist Hospital Cebu due to some physical illnesses kapaglaom, Pastor. So let us pray for him. Also, we have prayer request, mga kapaglaom, gikan sa FB Live from Nilia Umulon. Let us pray for Sister Lulot Binetes for total recovery. And also, we have prayer request from kapaglaom Jonah. Please pray sa iya nga biyahe karong Sabado, no, padulong sa Bulacau Church kay mo simba siya ug wala na untay checkpoint and safe iya nga biyahe. Wow, sa pagkanindot ni nga kuan nga prayer request. Praise God, mga challenges kapag lampas along the way. And also another prayer request, makapaglaom gikan kang Nathan Hale. And ingon siya, please pray nga unta iya nga partner nga Sister Carol Pitalvar, dinha nga duol, na-assign siya sa duol-duol lang. Og iya nga tubagon unta iya nga pag-ampos nga sa iya nga anak nga mahimo sila nga God-centered family and a happy family pagkanindot sa mga prayer request karon gipaglaom, Pastor. Another prayer request ba kapaglaom gikan kang Dora Ulado. Iya nga prayer request is trompita nga maulian in tawon siya, si kapaglaom trompita. And another prayer request ikan kang Wilson Lumba. Please pray for my lolo Oscar Lumindas nga magpadayon siya sa pag-alagad kanunay og dasig hangtod sa kaduhang pagbalik sa Ginoo, og kay Erica nga makabalik na pud siya sa pagsimba. Mga kapaglaom, daghang salamat, and some of our prayer requests ato nang ampuan off air, mga kapaglaom, because we are running out of time. And let us request again kapaglaom, Pastor, to pray with us. Sige, mag-ampo ta. Gamana nga Dios, ni anasad kami sa pagdala ni ining mga paghangyo sa imong mga anak, sa ilang mga suliran, sa ilang mga kabalaka, among ginahangyo Ginoo ang protection alang sa Caro family, ang hangyo ni Annalisa Luna, og sa tanan nilang mga panimalay, og sa iyang kahimtang dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Amo usab ginaampo Ginoo ang kahimtang ni Susan Munding, nga hinaot nga mag-aayo na siya sa iyang mga sakit sa kalawasan. Og bisag unsa nga balatian karon iya ginatubang, ikaw Ginoo nasayod, og kauban man ni Abner Munding, nga sila mga diakonog, diakonisa nga naga-alagad nga matinumanon diya kanimo. Amo usab ginaampo Ginoo ang igsuon namo nga Salpid
ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon kay siya naa sa hospital. Ikaw maghatag og panalangin o ayuha siya kung unsa iyang ginabati karon Ginoo. O kauban man ni Lulot Benitez, ikaw na sayod sa iyang kahimtang hinaot nga imong ipadali Ginoo ang iyang pagka-recover sa iyang balatian. O na kauban man ni Jonah, siya nagaangyo nga safety unta ang iyang pagbiyahe nga karong umalabot nga Sabado makasimba na siya, makaabot Ginoo sa iglesia ug maka-fellowship sa mga kaigsuonan. Amo sab ginadala sa pag-ampo ang hangyo ni Carol Pitalver nga hinaot nga ang iyang assignment maduol ra sa panimalay ug maangkon nila ang kalipay ug kadasig sa pag-alagad kauban ang tibok panimalay. Kauban man Ginoo ni Olado, ikaw panalangin kanila og ni Trompeta, ayuha siya Ginoo sa balatian sa iyang panlawas, kauban ni Lolo Oscar og ni Erika nga hinaot alagad siya nga matinud-anon diha kanimo hangtod sa pag-abot sa panahon nga ikaw magabalik. Salamat Ginoo nga ikaw magahatag sa bagtubag sa mga paghangyo sa imong mga anak nining kabuntagon. Amo kini ginatugyan ang tanan, pasayloa kami sa kalapasan aron nga maangko namo ang imong panalangin sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much for that prayer kapaglaom, Pastor. And thank you so much mga kapaglaom tungod sa inyong pagpadala kanunay sa inyong mga prayer request, mga kapaglaom. Now, mga kapaglaom, atong hinumduman. Again, ang pangutana, are you enslaved of something you know you must let go? Do you find yourself powerless to get rid from such bondage? Yes, mga kapaglaom, gusto na ko isulti kaninyo nining kabuntagon unsa man nga klase ka mga sala nga naulipon ka, addiction ug unsa nga mga pagbati, mga pagdumot. I would like to tell you, Jesus is the key and He longs to set you and me free. That's right. And whatever and however strong your bondage, our bondage may be, nagaingon, there is hope in Jesus. Yes. Now, the Bible reveals His power and His transforming and amazing grace to those who were once in the bondage of sin. When we read the Bible, it will reveal to us the key to freedom. It is the truth, and the truth is Jesus Christ. Yes, daghang salamat kapaglaom Giselle ug sa ato mga viewers na gusto nako i-share no kining balaang kasulatan to summarize our discussion in Luke 4:18 unsa gipanghimo ni Jesus diha. I would like to summarize lang in Luke 4:18 ang gipanghimo just He preached the gospel to the poor, healed the broken-hearted, liberty to the captives, recover of sight to the blind, set liberty to the oppressed. So in other words, si Ginoong Hesus radyod ang ato nga paglaom. Siya radyod ang Yahweh no sa atong pagkaulipon. Yes. And He is and He will always be the key no sa ato nga freedom sa kinabuhi. Amen. So mga kapaglaom, thank you so much for watching with us. Jesus sets before us the height of blessing to which He desires to bring us through His grace. He invites us to give ourselves to Him, that He may work His will in us. It remains for us to choose whether we will be set free from the bondage of sin to share the glorious liberty of the sons of God. Wow, thank you so much kapaglaom, Pastor, for that sweet promises gikan sa Bible. Mga kapaglaom, amo kamo ginapasalamatan sa pagpakiuban kanamo nining matahom nga adlaw. This is kapaglaom Giselle reminding you of the promise in Philippians 4:19. God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Yes, daghang salamat sa inyong pagtan-aw nining kabuntagon. And this is your kapaglaom Pastor Quinto saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.